Hello Soundcheck, mga kaindi, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito pong muli si Brother Ed Iskalawag na maghahayag sa inyo ng ating pananampalatayang Katoliko, tungkol sa ating Halloween special presentation. So, sino man po ang nanonood at nakikinig po sa araw na ito, bago po tayo mag-umpisa, paki-shoutout lang po kung okay po yung ating video bago po tayo at yung ating pong sound, bago po tayo magpatuloy, Paki-shoutout nyo lang po kung okay po yung ating audio para po tayo ay magpatuloy sa ating talakayan sa araw na ito, tungkol po sa special Halloween presentation po ni Brother Ed Iskalawag, Paki-shoutout po kung okay po yung ating audio, Sana maganda ang signal. Yes, Eddie Gutierrez. Yung audio po, paki-clear po kung maririnig niyo po ba yung audio natin dahil po may bagyo po rito ngayon. Nag-attempt po ako na mag-live para gaya po ng promise ko sa inyo. Bawasan mo echo. Okay, so may echo. Okay. So, okay na po ba yung sound natin? Wala na po bang echo? Wala na po bang echo, bro? Maganda na po ba yung ating audio? Wala na po bang echo? Paki-shoutout po kung okay po. So, inalis ko na po yung echo. Okay na po ba, brother and sister, para sa ating live streaming sa araw na ito? Actually, naririnig nyo siguro yung buhos ng ulan. Pero, mahina lang po, Awa ng Diyos naman, So, okay na po ba yung ating sound bago po tayo mag-umpisa, So, maraming salamat sa mga kaindi natin na nandito. Tunghayan niyo po ang ating live streaming na special, medyo ma-echo. Okay. So, inalis ko na po yung echo, Inalis na po yung ating echo. So, okay na po ba yung ating sound, mga kaindi? So, wala na po yung ating echo. Tinanggal ko na po. Okay, tinanggal ko na po yung echo. Kung mayroon pa pong echo, pakisabi lang po. So, okay na po ba? Binawasan ko na at tinup ko na po yung ating echo. So, mag-umpisa na po tayo para po sa special Halloween presentation ni Brother Ed Iskalawag. So, wala na pong echo, Inalis ko na po yung echo. So, maraming salamat sa mga kapanalig natin na nandito ngayon na tunghayan niyo ang ating special Halloween presentation by Brother Ed Iskalawag, So, muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating palatuntunan sa araw na ito at ganoon din po sa lahat ng mga manonood at nakikinig sa ating palatuntunan. Muli, bago po tayo mag-umpisa, maraming salamat po sa lahat ng mga taga-subaybay, napanood at nakapagkilig ng ating page, Pansamantala lang po na dito po tayo mag-live streaming sa ating page, Medyo meron na po tayong konting binigay na pataw sa ating YouTube dahil nagkaroon po tayo ng hindi pagsunod sa kanilang community policy, So, maraming salamat. Naway maganda po ang takbo ng ating signal, bagamat medyo malakas ang hangin, ay magpapatuloy po tayo sa ating live stream, So, maraming salamat po sa lahat ng mga taga-subaybay at patuloy nanonood ng ating live streaming sa oras na ito, sa araw-araw ang pagninilay ng ating partner, may echo pa kaunti, pero okay na yan. So, okay na. So, salamat. Maraming. So, muli, gabayan po tayo ng ating Panginoong Jesus para doon sa ating talakayan, May echo pa kaunti, pero okay na. Salamat. Volume mahina. Okay. So, lakasan natin yung volume. Ayan. So, okay na, So, maraming salamat. At nawa, magpapatuloy po tayo ng ating discussion sa araw na ito, tungkol sa ating Halloween presentation, Ano nga ba ang Halloween presentation? Para po maintindihan natin ang kahulugan ng Halloween, Hindi po ito yung Halloween na pagdiriwang ng mga kung ano-anong mga costume yung sinusuot, kung ano-anong mga evil or mga pamamaraan na ginagawa kapag sumasapit ang araw ng November 1 and 2, nagpa-party, nagpo-costume na may mga sungay-sungay, may mga pangil, may mga kung ano-anong mga zombies attire, Hindi po iyon ang
turo ng simbahan at lalong wala tayong katuruan na ipagdiwang natin ang mga ganong evil, no? Yung mga ganong evil. Evil po ang tawag natin doon, no? Mga pamamaraan po ng evil yun. Kaya po wag po natin yung gagawin at wag po tayong makikijoin doon bilang tunay na mananampalataya mga Katolikong Kristiyano. Kailanman po hindi tinuro ng simbahan na mag-participate sa mga Halloween party na ang costume ay yung mga evil, no? Yung mga evil, yung mga satanic costume, mga demons costume, no? Kung ano-anong mga elemento ang ginagamit ng costume, hindi po yun. Ang tunay pong pagdiriwang natin ay All Hallows Eve. Iba po yung Halloween na ginagawa ng ating mga yung ibang mga Katoliko sumasama ron, no? Actually, wag po natin yung tutularan. Ang dapat pong tularan natin ay yung tinatawag nating All Hallows Eve. Ngayon po ay yung tinatawag nating All Hallows Eve, no? Yung Halloween, no? Nakorap po yung sa tawag na Halloween, no? Pero ang totoo po, yan po ay tinatawag na All Hallows Eve. Okay, so samahan niyo po ako bilang si Brother Ed Iscalawag upang maintindihan po natin tungkol po sa ating pananampalatayang Katoliko, kung ano po ang dapat nating gawin kapag po tayo ay sumasapit na sa ganitong araw ng November 1 at 2, kung ano po ang tunay na turo ng simbahan at kung ano po ang tunay na dapat nating gawin sa araw-araw na ating pamumuhay sa paglalakbay bilang tunay na Katolikong Kristiyanong mananampalataya sa simbahan ng ating Panginoong Diyos, no? So maraming salamat po at nawa po maging maganda po ang ating talakayan. Muli, ito po si Brother Ed Iscalawag. Bago po tayo mag-umpisa, makipag-away kung hindi maghahayag po ng katotohanan sa pananampalatayang Katoliko at sa mga maling pamamaraan na pinagdiriwang kapag tumasapit yung tinatawag nating All Saints at All Souls Day. Muli mga kaindi, samahan niyo po ako sa ilang minutong paghahayag ng katotohanan para sa ating simbahang Katoliko. Ang Hallows Eve po, or yung tinatawag na Halloween, doon po galing yung sinatawag Halloween, no? Gabi, All Hallows Eve, no? Pista ng mga banal. Kaya yun po ang ibig sabihin ng Hallows Eve, no? Pista ng lahat ng mga banal. All Hallows Eve. Yun po ang tunay na kahulugan na turo ng simbahan. Hindi po ito yung pagsasaya ng mga inkanto, na mga costume ng kung ano-ano. Yun po ay galing po yun sa mga tinatawag natin na samhain, no? Yung samhain, no? Na ginagawa nila, naggaganon sila, pumupunta sila sa mga namatay nilang yumao, kung ano yung ginagawa natin, ginagawa din nila. Hindi po doon natin nakuha yung konsepto na yun na ginagawa ng mga samahin at yung tinatawag ng mga druids, no? Sila po ang nagpasimuno ng mga ganang pamamaraan na magdiriwang sila na kung ano-anong mga costume na nakakatakot. Yan po ay gawa ng mga samahin at ng mga druids during that time. Yan po ay yung tinatawag natin occultism, no? Yan ay mahigpit na pinagbabawal at tinututulan ng ating simbahan sa mga pamamaraang ganyan na dapat nating iyan ay wag po natin yan dapat gagawin, no? Kaya nga nang sinasabi ng ating kasuruan, no, sa Catechism of the Catholic Church o sa CCC, no? Ito po ang tunay na kahulugan na turo ng November 1 at November 2 para sa ating simbahan. At hindi po dapat tayo sumali sa mga party ng mga gabi ng lagim, no? Hindi po gabi ng lagim. Ang atin po ay gabi ng pararangal sa lahat ng mga taong naging banal at magiging banal. Amen. Ito po ang turo ng ating simbahan, no? Basahin po natin sa CCC 890, no? Hindi po. Sa CCC po, sa Katekismo, mamaya na po yung CCC. Sa Katekismo Pilipinong Katoliko. Ito po ang sabi, no? Basahin po natin. Paki-shoutout lang po kung may naapektuhan po yung ating sound. Sabi rito. Ito, no? Sabi rito, sa Katekismong Katolikong Pilipino, ganito po ang tunay na nasasaad. Na ayon sa kultura ng mga Pilipinong Katoliko, ang pakikipag-isa sa mga banal at pakikipag-isa sa mga yumao sa iisang pamilya ng Diyos
mga pambansang araw ng pagdiriwang sa ating bansa, ang unang 2 araw ng Nobyembre. Ipinapakita nito kung papaanong pinahahalagahan ng mga Pilipino ang alaala ng mga yumao ng may malaking paggalang, no? Okay, no? Nang may malaking paggalang. Sabing gano'n, no? So, nandoon, no? Nang may malaking, may echo pa, bro. Okay lang kasi pag ginalaw ko to, ay medyo ano yung signal natin, no? So, okay na ba yan siguro? Okay na yan kung may ano ba? Okay na, no? Sabi pa rito, okay. Ang mga yumao na may malaking paggalang sa pag-aalay ng panalangin para sa kanila dahil isang banal at mabuting pag-aalaala ang manalangin para sa mga yumao. Ngunit kailangan bantayan natin ang mga abuso, kalabisan at kamalian na maaaring maganap. Yan po yung tinuturo ng ating Katesismong Pilipino, no? Yung mga naaabuso, no? Pagdating ng November 1, November 2, no? Maraming pumapasok na mga pamahiin na hindi dapat nating ginagawa at yun ay nakikita natin sa iba nating mga kapanalig na mga Katoliko, no? Yun po yung tinatawag nating abuse, no? Hindi po tayo dapat nagkakaroon ng mga ganon, no? Hindi po tayo dapat nagkakaroon ng mga ganon na mga abuso. Ano yon? Yung pupunta sa sementeryo, kung ano-ano yung gagawin, maglalaro ng Ouija board, tatawagin yung kaluluwa ng mga namatay. Hindi po yung turo ng simbahan. Kaya nagkakaroon po ng abuse during that time kapag sumasapit pa ang November 1 at November 2. Kaya yung iba napoposes, yung iba nag-ghost hunting, naghahanap pa ng mga multo, abang nandun ng bahay upang maghanap ng multo, no? Hindi po yung tinuturo ng simbahan. Kaya nagsabi nga ng ating Katesismong Pilipino, nagkakaroon ng mga abuso at kamalian na maaaring maganap, no? Hindi po yung turo. Ito po ang turo na dapat nating sundin sa ating pananampalataya ng simbahan. Sabi pa rito, ang tunay na paggalang, ito po ay mababasa sa Katesismong Pilipino, paragraph 1430. Tuloy natin. Ang tunay na paggalang sa mga banal ay kinapapalooban hindi sa pagpaparami ng mga gawaing panlabas, kundi sa higit na masidhing pagsasabuhay ng ating pag-ibig, kung saan mula sa halimbawa ng mga banal at sa pamamagitan nila ng pamumuhay, ninanais natin ang pagsasama-sama sa kanilang pakikipag-isa at sa tulong ng kanilang panalangin. Kaya habang tayo'y bilang mga anak ng Diyos na bumubuo ng isang pamilya kay Kristo, ay manatili sa pakikipag-isa sa bawat kapwa, sa pagpamahalan sa isa't isa at isang pagsamba sa kabanal-banalang santatlo. Tumutugon tayo sa malalim na tawag ng simbahan. Ayan, no? So nakikita natin dito na yun po ang turo ng simbahan. Sabi nga, no? Ngunit kailangang bantayan natin ang mga abuso, kalabisan at kamalian na maaaring maganap. No, ano yung maaaring maganap kapag sumasapit ang November 1 at November 2 para doon sa ating ginagawang pagdiriwang, no? Unang-una, nag-go-ghost hunting. Pumupunta sa fortune teller, pumupunta sa medium, no? Pinapatawag yung mga kaluluwa ng mga yumao na nanahinahimik na. Yun po yung tinutukoy sa binasa kong sa Katesismong Pilipino, nagkakaroon ng pagkaabuso, no? Minsan tatawagin, haharap sa salamin, may hawak na kandila, tatawagin yung kaluluwa ng namatay. Hindi po yung turo ng ating simbahang Katoliko. At wala pong turo kailanman ang simbahan sa mga ganon. At ipinagbabawal po yan ng ating simbahan. Ito po, no? Sa paragraph 888, ito po ang sabi, no? Sa Katesismong Pilipino pa rin po. Mga tunay na tukso ngayon ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pamahiin. Madalas na tinutugis na ng buong sigasig ang mga pang-aakit tulad ng kayamanan, karangalan, tagumpay, kapangyarihan, sex, bawal na gamot, bansa, lahi na sila mismo ang nagiging pinagtutuunan ng pagsamba sa Diyos. Ang mga higit na maluwa ay ang mga anyo ng salamangka, no? Panganggagawa, yung pangkukulam yon, o pangkukulam, satanismo, astrolohiya, panghuhula at lahat ng mga gawaing naghahangad ng maniobrahin ang mga pangyayari para sa sariling interes o makatuklas na mga lihim na kaalaman sa paraang kakaiba sa Diyos. Ayan, no?
Bawal na bawal po yun. Ano sabi? Yung salamangka, panggagaway, pangkukulam, satanismo, astrolohiya, panghuhula, at lahat na mga gawaing panghagad na maanobrahin ang mga pangyayari para sa sariling interes. Hindi po yan tinuturo ng simbahan, bagkus kinokontra, at hindi po yan pinapaboran ng ating simbahang Katoliko. Itinatakwil din ang lahat ng uri ng gawaing labag sa reliyon tulad ng sacrilege, paglapastangan sa mga banal na lugar, bagay tao, sinomiya o pagtitinda ng pagbibili ng mga bagay na espiritual at panunukso sa Diyos, paghingi ng mga tanda, pagrereklamo. No? So napakaganda po, no? Hindi po tinuturo ng simbahan at ayaw na ayaw po ng ang kauturuan at doktrina ng simbahan yung magkakaroon tayo ng anyo ng salamangka, panggagaway, pangkukulam, satanismo, astrolohiya, at panghuhula. No? Ito po ay mababasa sa Katesismong Pilipinong Katoliko, paragraph 888. Yan po yung ating mga tatalakayan. No? Ayon pa dito sa ating Catechism of the Catholic Church, talagang hindi po yung tinuturo kailanman ng simbahan, bagkus yun po ay hindi pinahihintulutan ng ating simbahan. Yan po ay mababasa sa paragraph 2115. God can reveal the future to His prophets or to other saints. Still, a second Christian attitude consists in putting oneself confidently into the hands of providence for whatever concerns the future, and giving up all unhealthy curiosity about it, and improvidence, however, can continue a lack of responsibility. Ayan. Sa patuloy natin, paragraph 2116, ganito pa ang sabi. All forms of divination are to be rejected. No? Napakalinaw. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to unveil the future. Consulting horoscope, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomenon of clairvoyance and recourse of mediums all conceal a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human being as well as wish to conceal hidden powers. No? Kinukondena po lahat yan ng simbahang Katoliko. They contradict the honor, respect, and loving fear that we are to God alone. No? Huwag daw po tayong kumonsulta, no? Sa mga astrology, panghuhula, panggagawa, yung mga tawas-tawas, paglalaro ng Ouija board, paglalaro ng Spirit of the Glass, pag-ghost hunting, hindi po yan kailanman tinuturo ng ating simbahan. No? Tuloy natin sa CCC 2117. All practice of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers, no? To tame occult powers so as to place them at one's service and have a supernatural power, even this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. Kontra talaga yan sa ating mga religion, no? Sa ating pananampalatayang Katoliko, no? Yung mga kumukonsulta sa mga albularyo, kaila Dr. Kwakwak, pumupunta sa mga psychic, pumupunta sa mga feng shui, no? No, doon ka magtataka, no? Meron ng basbas ng pare yung kanilang bahay na pinagawa, pinabindisyonan na, ipapakonsulta pa yon sa feng shui, no? Sigurista, no? Maraming Katolikong sigurista, no? Minasahan na yung bahay na ng pare, tatawag pa ng feng shui yun, papupong shui pa, no? Doon nagkakaroon na kaya marami ang ating mga kababayan na sa bahay nilang magaganda ay may mga elementong pumapasok dahil sa ganung pamamaraan, no? These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone, or when they have recourse to the intervention of demons. Wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. The Church, for her part, warns the faithful against it, no? Ang ganda ng sabi ng ating CCC, no? Nagwa-warning ang simbahan na hindi kailanman ito dapat ginagawa ng mga Katolikong mananampalataya. Pero bakit nagagawa yun? Dahil hindi nagbabasa ng CCC, no? Kaya kung ano yung nakita doon sa kapwa, ginagaya, naiinganyo, gayahin din, maglaro ng Ouija board, Spirit of the Glass, no?
Hindi po ganon at nire-reject po ito ng ating simbahang Katoliko. Okay lang, Mark Lawrence, no? Mamaya mo na i-share pagka natapos. Sige, i-share mo para mas magandang maraming manonood, no? Share niyo po. Okay, salamat. Another. No, sabi rito, the church for her part once are faithful against it. Recourse to so-called traditional cures does not justify either then in invocation of evil powers, the exploitation of others' credulity. No, napakalinaw, no? Hindi po kailanman tinuturo ng ating simbahan ang mga ganong pamamaraan ng mga divination at magical power, yung mga sorcery, yung mga amulet, yung mga charms. No? Meron ng suot-suot na krus, meron ng rosary yung bulsa, pero sa tagiliran, mayroong habak. No? Ganon sa kaksigurista ang ating ibang mga kapanalig. No? May rosary na, no? May rosary na, may krus pa, pero sa tagiliran, kung titingnan mo, mayroon pang nakasukbit na habak. No? Doon sa kanilang tahanan, makikita mo may mga Santo Niño, pero ang katabi na ng Santo Niño, yung gumagano na pusa, yung Buddha, yung dragon, yung daga, yung kung ano-ano pang mga tinatabi doon. Ganun ang ating mga kapanalig na hindi nag-aaral at hindi nagbabasa sa pananampalatayang doktrina ng ating simbahan. Pinag-ahalo-halo, ang tawag doon ay syncretism. No? Hindi po ganun, nire-reject po yan ng ating simbahang Katoliko. No? Lalo-lalo na kapag kayong sasabihin, may nararamdaman doon sa kanilang tahanan. No? Ang unang pinupuntahan niyan, yung mga psychic, yung mga feng shui. No? Ang ituturo ng mga ito ay para lalo pa kamong pamugaran ng masasamang espiritu ang inyong tahanan. Bakit? Anong ituturo? Magpapatulo ng dugo, magkakatay ng kung ano, mag-o-offer ng kung ano-ano, no? Yun ang tinuturo nila. Pero dapat po nating tinatawag ay yung mga exorcist priest o yung ating mga kaparian na nagpapataboy ng masasamang espiritu. Hindi po yung mga feng shui o yung punsoy, hindi po yung mga fortune teller, hindi po yung mga psychic, no? Hindi po yun ang dapat nating iniimbitahan sa ating pamamahay. Kung hindi, ang dapat po nating tawagin ay yung mga exorcist priest at alam na alam nila kung paano palalayasin ang masasamang espiritu na nananahan sa ating mga tahanan at gumagambala sa atin, lalo-lalo na sa pagtulog. Yun po ang dapat nating lalapitan at hindi po ang mga tinatawag nating mga psychic, mga feng shui, no? Hindi po. Hindi po yun kailanman tinuturo ng ating simbahang Katoliko. Wala pong ganun. Kaya minsan instead na mawala yung masasamang espiritu, tatawagin natin yung psychic, ay lalong dumadami, lalong nagiging worse yung lugar na yun, lalong nagiging tinatawag natin hunted dahil hindi po sila ang tunay na authorized para magpalayas noon. Bagkus sila po yung mga medium na maaari pang makapagpatawag at makapaglagay doon na maraming mga bad elements na papasok sa inyong tahanan. No? Kaya bilang mananampalatayang Katoliko, dapat po ang ating tawagin ay yung mga exorcist priest. No? Yun po ang dapat nating tawagin. Kasi minsan ang ginagawa ng ating mga kapanalig, no, lalo-lalo na yung mga talagang hindi nagbabasa ng Biblia, yung mga hindi nakakaalam ng CCC, anong ginagawa? Pag magpatayo ng bahay, ang gagawin, patutuluan ng mga dugo ng manok, kung ano-ano mga dugo yung mga haligi ng bahay, no? No, ating simbahang Katoliko, no? Walang gano'n, no? Hindi po tinuturo yan, no? Kung tayo ay magpapatayo ng bahay, no? Dapat po, inaano po muna natin yan, ini-exercise po muna natin yan bago natin tukuran ng bahay yan. Ang gaso, ang ginagawa natin, tatawag ka ng pungsoy, ipapasarbiay mo sa pungsoy, ganito yung sasabihin naman ng pungsoy. No, nawawala po yung signal natin, pasensya na. Gagawin ng, halimbawa, magpapatayo ka ng bahay, ang gagawin ng isang hindi nakakaunawa at nakakaalam ng pananampalataya natin, tatawag ng punsoy, ipasasarvey yung patroya ng bahay, sasabihin ng magpupusoy, ganito, lagyan mo ng ganyan, ganito, dapat hindi nakaharap sa ganon, may mga ganyan-ganyan. Hindi po ganon, no? Hindi po ganon ang tinuturo ng At pag natapos na, titingnan pa, tatawagin na naman yung punsoy, kukonsulta na naman sa punsoy, sasabihin ng punsoy, ay hindi ganyan, bakbakin mo yan, sirain mo, dapat ganito, ganyan. Doon ang kanilang pananampalataya, nakabase doon sa mga punsoy, no? Nakabase sa mga punsoy na kailanman po wala pong authority yan sa Biblia na para maghayag sila na ganito, ganon ang gawin sa iyong tahanan, no?
No, ang dapat po natin konsultahin kapag meron po tayong ano sa ating tahanan o papaalisin masamang espiritu, hindi po yung okay, mga kaindi, no, pasensya na po kayo, medyo naputol po yung ating live streaming dahil po nawala po tayo ng load at nagpa-load po muna ako, no. So magtutuloy-tuloy po tayo, paki-shoutout po kung okay na po yung ating signal para po magtuloy-tuloy po yung ating usapan, no. So maraming salamat sa Diyos at medyo naka-okay na po yung ating video, no. So paki-shoutout po mga kaindi at ito po ay karugtong po ng ating pagninilay sa araw na ito, no. Bago po tayo magpatuloy, maraming salamat sa mga taong patuloy na nagbibigay sa atin ng material, spiritual, financial na pangangailangan para sa ating live streaming, Facebook at sa ating page at YouTube channel, no? So maraming salamat. Tunghayan niyo pong muli ang ating karugtong na naputol kanina para po sa ating live streaming program, no? About kay Ed Iscalawag, no? Patuloy din po nating ipagdarasal ang mga biktima ng bagyo, no? Bagyong Rolly at nakaraang pang mga bagyo at yung papasok pa na no? Pagdasal din po natin sila. Ganon din ang lahat ng mga OFW nating mga kababayan, ipagdasal din po natin sila. Ganon din po yung mga naapektuhan ng bagyo ngayon, no? At patuloy po siyang nananalasa, naway wag pong makasira ng maraming kabuhayan para po sa. So magpapatuloy po tayo mga kaindi, no? At pagdasal din natin yung patuloy nating hinihingi sa inyo na tulungan nyo mga prayer intention, sabihin niyo po at i-PM po sa amin. At yung mga pinamisa po natin, no? Pinamisa po niyan ni ating partner sa kaindi na si Sisnad, no? Nung kahapon at saka bukas po yun, babanggitin po yung buong November. So magtutuloy na po tayo para sa ating live streaming mga kaindi. Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa atin. So, tuloy po natin ang ating pag-live streaming at idudugtong na lang po natin ito, no? Part 2 po ito ng ating programa. Part 2 na po ito ni Ed Iscalawag na wala po yung una ay part 1. So, balik po tayo doon sa tinatawag nating mga ginagawa ng ating mga kapanalig ng November 1, November. Masali doon sa mga party, na mga Halloween party na nagko-costume ng mga katakot-takot, pangit na itsura ng mga creatures, no? Even ang mga demons or devil costume, isinusuot nila. Dapat po ang dapat nating isinusuot ay yung mga pananampalataya na mga taong banal. Dahil ngayon po ay araw at kapistahan ng lahat ng mga banal. All Hallows Eve. Yun po yung pang-counter ng ating simbahang Katoliko doon po sa Halloween party na ginagawa na makademonyong pagpaparty. Yung sa atin po, makabanal na pagpaparty o pagpaparada, pagpuprosesyon na ang kanilang mga attire ay hango sa mga attire ng ating mga banal na mga namuhay para sa pananampalatayang Katoliko. Yun po ang pang-counter ng ating simbahan. Kaya wag na wag po tayong sumali sa mga ganong mga party ng mga yung tinatawag lang gabi ng lagim Halloween party. Hindi po dapat natin dapat natin kailanman po yon ay ibinibigyan ng pansin. Ang bigyan po natin ng pansin ay yung All Saints Day at All Souls Day. No, magtuloy po tayo, no? Kagaya na sinabi ko, mayroong mga bahay na pinatatayo na kung bakit bagong tayo ay maraming mga elemento. Kasi po, pinatatawag nila yung pungso, yung mga tinatawag nilang mga paranormal. Hindi po yon, no? Parang abnormal lang po yung mga ganon, no? Ang tawag po natin ganon ay mga priest exorcist or exorcist priest. Sila po ang may kakayahan magtaboy ng mga elemento na nasa loob ng ating tahanan, no? Hindi po yung parang abnormal lang po, no? Hindi po yung mga ganon. Ang dapat po nating tawagin ay yung ating mga kaparian sapagkat sila po ang may kakayahan at authority na binigyan ng Panginoon na magpalayas ng masasamang espiritu, no? So magpapatuloy po tayo, no? Unang-una po sa panahon natin ngayon, lalo-lalo na ay November 1, mga palabas sa TV, katatakutan, mga nakakatakot. Alam ko naman ang iba sa atin takot sa mga masasamang espiritu o mga demons o mga tinatawag nating mga multo, no? Hindi po dapat natin silang kinatatakutan.
No? Yung pagsasabihin natin na nagpakita sa atin yung mga ninuno natin na matagal ng patay, hindi na po sila yun. Sila po yung mga tinatawag nating doppelganger o yung mga gumagaya, no? Na kayang-kaya kang gayahin na kahit ikaw ay buhay pa, magugulat sila na nakita yung kamukha ang tawag doon, no? Ginagaya na po nila ang itsura natin at yung mga itsura ng mga namatay natin, mga ninuno, na mapaniwala tayo na nagbabalik sila. Hindi po gano'n, no? Yan po ay gawain ng mga masasamang espiritu o yung tinatawag nating mga fallen angel, no? Ganon din po yung tinatawag nating sandali lang po, Okay. So, sandali lang po. Okay. Ganon din po yung mga tinatawag nating mga masasamang elemento, no? Ganon po yung mga kanilang ginagawa, yung mga white lady sa daan, yung mga kung anong-anong mga duwending sinasabi, mga tikbalang, yun po, no, hindi po dapat natin silang kinatatakutan. Dapat po sila ang matakot sa atin dahil tayo ay tunay na mga Kristiyanong Katolik. No? Kaya nandito po si Ed Iscalawag para po ipakita sa atin at ipaalam sa inyo ang katotohanan sa ating simbahang Katoliko na hindi po dapat natin silang kinatatakutan. No? Bakit tayo takot sa mga ganon? No? Dahil po ang ating pananampalataya ay kulang. No? Kulang po ang ating pananampalataya. Kaya po tayo natatakot sa mga multo, sa mga kung sino-sinong mga diyan. Kaya nga minsan pag may napoposes, may nasasaniban ng mga masamang espiritu, nagtatatakbo na. No? Harapin po natin yan. Pakita natin na hindi tayo katakot sa kanila. Pero kung makikipaglaban ka dyan, dapat po ikaw ay preparado, no? Preparado ka po yan, no? Ang mga exorcist po, mayroong exorcist priest po, ay may kakayahan po sila, no? Na magtaboy ng masasamang espiritu. Yung po bang kagaya po natin mga laiko, kagaya natin mga ordinaryong tao, mayroon ba rin ba tayong kakayahan yan na magtaboy? Yes! Tayo, ang tawag sa atin ay deliverance ministry, no? Meron tayong deliverance ministry, no? Hindi po tayo dapat natatakot sa kanila. Kaya kailangan, lagi tayong malinis pagka tayo ay makikipaglaban sa kanila, no? Nangungumpisal tayo, no? Pero ang dapat po natin dapat tawagin ay yung mga exorcist priest. Tayo po yung tinatawag na deliverance ministry. Ano po yung mga ginagamit natin para sa pag-deliver sa mga bad spirits na yan, lalo-lalo sa ating tahanan? Unang-una po, syempre, yung holy water, no? Yung holy water po, ang napakabisa ito. Ito po ay biblical, nasa Bible po ito, no? Mababasa po ito, no? Sinabi ko na po yung talata. Ano pa ang kailangan natin, no? Yung tinatawag nating exorcism oil, no? Kinakailangan, meron po tayo nitong mga to, at meron din po tayong tinatawag na exorcise salt, no? Ito po ang dapat nating gagamitin, no? Hindi po yung tawas-tawas. Hindi po natin kailangan yung tawas. Ito ay nablisan na at ito ay pinanalangin ng ating simbahan. Napakabisa po nitong panlaban sa kanila. No? Ano pa? Kinakailangan, siyempre, meron tayong deliverance prayer. Meron tayong tinatawag na Catholic Handbook na deliverance prayer. Ano pa yan? At yung siyempre, mag-aaral din tayo kung paano natin sila i-exercise. At pag tayo ay lalaban sa pakikipaglaban sa kanila, dapat dala din natin ang cross na ginagamit natin para sa kanila. Ganon din ang banal na rosaryo at ang banal na Biblia. No? Yan po yung mga tinuturo ng ating simbahan kung paano natin lalabanan ang mga masasamang espiritu. Hindi po yung tatakbo tayo at hihingi tayo ng tulong sa mga paranormal. No? Pupunta tayo sa mga espiritista, pupunta tayo sa mga psychic na ganyan. Wala pong maitutulong yan, kundi pampadagdag pa rin po yan ng mga elementong namubugad sa ating tahanan. No? Sila po ang dapat nating tawagin. At kung sila po ay nasa malayong lugar, dapat po meron po tayong mga sandata, kagaya ng aking pinakita. No? May mga sandata tayo dapat. At meron din po tayong kandila. Anong klaseng kandila ito? Ito po yung kandilang nabibili natin sa tindahan. Kapag ka sumasapit po yung tinatawag na kandileryo o yung tinatawag nating pagbabasbas ng kandila, dapat po meron din po tayo nito. No? Sinisindihan po ito kapag ka mayroong bagyo. Sinisindihan din po ito kapag ka mayroong may karamdaman sa inyong tahanan. Sinisindihan din po ito kapag nakakaramdam ka ng kakaiba sa iyong kapaligiran na nawaring hindi mo mawari. Yun po yung gamit nito. Hindi lang po ito gamit pagka brown out. No? Yung mga blessed candle. Dapat meron din po tayong ganito sa ating tahanan.
Hindi po natin alam yan, sa totoo lang, no? Maraming mga Katoliko ang hindi nakakaalam kung paano ginagamit ang mga holy object na ito panlaban sa kanila. No? Holy water, exorcise salt, at saka yung exorcism oil. No? Dapat meron po tayo niyan sa bahay, no? Si Brother Mel, Boy Scout po ito, laging handa yan, no? So, nandito po ako para po ipakita sa inyo ang mga kalaban natin ay hindi ordinaryong tao o hindi yung mga espiritu nasa himpapawid, no? Sino ba yung mga yun? Yung sinasabi nilang may nagpapakitang tikbalang doon, may nagpapakitang mga maligno roon, no? Yan pong mga yan ay mga fallen angel po yan, no? Mga fallen angel yan. Kung meron po kayong mabuting balita or magandang balita, Biblia, mababasa niyo po sa magandang balita, Biblia. Isaiah 34 verse 14, no? Magandang balita, Biblia. Ang mailap na hayop ay sasama sa mga asong gubat. Tatawagin ng mga tikbalang ang kapwa nila maligno. Doon bababa ang babaeng halimaw upang magpahinga. So nakita mo na sa Bible, meron palang ganun. Sa magandang balita, Biblia lang po ito mababasa. Merong tikbalang, merong maligno, at merong mga halimaw na tinutukoy dun sa Isaiah 34:14. No? Magandang balita, sali ng magandang balita, Biblia. Kaya yung sinasabing mga tikbalang, mga maligno, mga halimaw, yan po yung mga fallen angel na sinasabi. Kaya hindi po dapat natin katakutan yan. Labanan po natin sila. Gawa siguro po yun ng signal kasi yung signal po natin ay wala-wala, no? Wala-wala yung ating signal, no? So doon natin makikita na dapat po ay wag po tayong matatakot sa kanila, no? Sira po kasi, bakit po nasisira? Unang-una, sira po yung sound, no? Pasensya na po kung bakit sira yung sound. Dahil po gawa siguro ng ating ano yun? Yung ating ano tawag dito? Yung ating bagyo. So gagamit na po ako nito, no? Gagamit po ako nito, no? Sira po yung sound. Okay. Okay na po. So okay na yung sound, no? Okay na yung sound. Okay, so okay na yung sound. So gagamit sana ako ng headset pero okay na raw yung sound. So maraming salamat sa inyo, no? Nawala man po tayo ng ilang minuto, no? Para po sa ating live streaming. So sana po maintindihan po natin kung bakit namin ginagawa ang ganito upang mamulat po tayo sa katotohanan para sa ating pananampalatayang simbahang Katolik, no? Kinakailangan po meron po tayong mga holy object na ganito sa bahay. Hindi lang po ito ginagamit kapag mayroong mga brownout, no? Hindi po ito panggamit sa brownout. Kapag pinabless po natin sa araw ng Kandelaryo, kung may paparating na bagyo, kung may paparating na mga kalamidad, sinisindihan po ito. No? Malamang sinasabot tayo ng bad spirit. At kinakailangan, meron din po tayong holy water, meron din po tayong exorcism oil, no? Exorcism oil, at meron din po tayong exorcise salt na ginagamit natin para sa kanila. Meron din po kayo dapat na ganito para alam nyo kung paano natin i-deliver yung mga bad spirit. Meron din po tayong cross na panggamit na ganito. Meron po tayo dapat na mga deliverance prayer, no? Kompleto po si Brother Mel, no? Kompleto po si Brother Ed Iscalawan. Kaya nga po, gaya ng sabi ko,
Naparito po ako hindi para makipag-away, kung hindi po para maghayag ng katotohanan para sa ating simbahang Katoliko. Nawa makapulutan niyo po ng aral ang aking mga sinasabi at yung lahat ng ating nakagisnan na hindi naman pala dapat paniwalaan ay dapat po natin yung isalikway at huwag na natin yung babalikan. Gaya ng tinuro at tinuran at nabasa na po natin sa Catechism of the Catholic Church. Muli, si Brother Melchor po ay nag-iimbita sa inyo na palagi niyo pong subaybayan ang ating YouTube channel. No? Marami po tayong matututunan. Muli, uulitin ko po sa inyo, ang pagdiriwang po natin ngayon ay araw ng mga banal. Hindi po araw ng mga impakto, araw ng mga tikbalang, araw ng mga maligno, araw ng mga alim. Hindi po. Ngayon po ay All Hallows Eve. No? Ito po si Brother Ed Iscalawag na muling nagbabalik para po ihayag ang katotohanan sa tunay na pagdiriwang at diwa ng November 1 at November 2. Maging handa po tayo sa lahat ng maging handa po tayo. May sumasabotahe nga po kasi nakita ko po biglang nag-aano yung Google sa akin. No? May gumagawa, totoo po yung sinabi nyo. Nag-message sa akin si Google. Sinasabotahe yung ating channel. No? Ginugulo niya talaga. Na nag-aano si Google. Nagpapadala sa akin ng message si Google ngayon. No? No, ipag-pray po natin kung sino man po yung gumagawa ngayon na sinasabotahe yung ating live streaming. No? Kaya po tayo nawawala. No? Totoo yung sinabi mo, Remy Moises. No? Sinasabotahe tayo sa oras na ito upang mapigilan yung ating ginagawang paghayag laban sa kanila. No? Nagulat ako na si Google nagpapadala sa akin ng message na kung kinakailangan tungkol sa aking Google account. No? Kaya po tayo nawawala-wala. No? Hindi na po siguro sa signal yan. Maganda na po yung panahon natin. No? By the power of the Holy Spirit, in Jesus' name, hindi siya magtatagumpay. Nandito po at kasama natin ang Diyos at ang Kanyang Banal na Espiritu Santo. No? Ulit ka po, lagi po tayo magtataglay ng mga ipinakita kong mga gamit ng mga sacrament object para po itaboy ang mga masasamang espiritu na yan. Hindi po dapat natin silang kinakatakutan, bagkus sila po ang dapat na matakot sa atin. No? Ipagpatuloy po natin ang ating mga natutunan dito, isabuhay po natin, at isalikway na po natin yung mga feng shui, yung mga secretism, no, yung mga Buddha, kung meron kayo yung tinatawag na octagon na nilalagay nyo may salamin sa harap ng inyong pintuan, itapon nyo na yan, ang ilagay nyo po, Benedictine medal or Benedictine cross, no? Yung mga sinusuot yung mga, kung ano-anong mga habak-habak sa tagiliran, yung mga anting-anting niya po, kung ano kung meron kayong anting-anting, itapon nyo po yan, hindi po yan makaububuti sa inyo. At yung mga sinasabi nating usog-usog, no? Sa karamihan sa mga probinsya, may tinatawag na usog-usog, no? Ito lang po ang katapat niyan, hindi po laway, no? Ito lang pong exorcism oil at exorcism salt ay sapat na. Hindi na kailangan laway-lawayan ka o pahirang ka ng anumang laway na hinihingi mo dun sa nakausog sa'yo. Ito lang po ay sapat na para mawala yung kumapit sa'yo masamang elemento na ibinigay ng taong iyon, no? Pag po tayo ganong magpapapaniwala, no? Lalo-lalo na yung mga pamahiin na kapag daw may tumawid na pusa ay meron daw masamang omen na bad omen daw yon. Wala pong koneksyon yung pusang itim sa pagtawid mo. Wala pong koneksyon yung bawal magwalis sa gabi. Wala pong koneksyon, no? Yan po ay mga paniwalaan ng ating mga ninuno at kailanman hindi yan itinuro ng ating simbahang Katoliko. Hindi po yan turo ng simbahan, yan ay mga superstitious belief na minana natin sa ating mga ninuno at kailanman hindi po yan tinuro ng ating wala pong ganyan, no? Kaya samahan niyo po ako muli at ating ipagpapatuloy ang ating paghahayag sa kanila, no? Sinasabotahe nga po tayo, no? Tama kayo, no, brothers, no? So maraming salamat muli, no, sa mga nanonood sa atin ng ating live streaming at sa patuloy nating paghahayag ng katotohanan, no? So maraming salamat po sa inyo at patuloy po ninyong pagtulong sa amin sa aming page at YouTube channel. Kapag naaprubahan na po at na-okayan na po yung ating channel, ay magkikita-kita po muli tayo sa ating YouTube channel. Pansamantala lang po ito, no? Okay naman po si YouTube, no? Binigyan lang po kami ng konting disciplinary action dahil hindi naman po namin alam na ganun pala kahigpit si YouTube channel, no? So maraming salamat sa inyo, no? At muli, inuulit ko po sa inyo, no? Maglagay po kayo yung mga object, mga holy object na ipinakita ko sa inyo na siyang magagamit natin panlaban sa kanila, no? Holy water po, ito po, mga exorcism salt,
Yung mga pinapakita ko po sa inyo, no, panlaban po natin yan para sa kanila. Yung mga deliverance prayer, no, meron po tayo dapat ng mga ganyan na wala sa ating mga kaibayo sa pananampalataya. Na tanging simbahang Katoliko lamang ang nagtataglay niya. No? Ito po yung mga panlaban natin sa kanila. No? Hindi po yung mga pungsoy na kung ano-anong mga anik-anik nilalagay natin sa ating tahanan na nakalagay sa pintuan. Tanggalin niyo po yan. Hindi po yung mga dragon, hindi yung year of the rat, hindi po yung year of the rose ang nagbibigay ng swerte. Hindi po yan, no? Hindi po yung mga year of the horse, hindi po. Ang year po natin na year of the Lord, no? Wala pong year of the rat, wala po. Yan po ay sa mga pagan lamang po yan at wag po tayong makiuso sa mga ganyan, no? Sa mga Chinese lang po yan, no? Wag po tayong makitulad sa mga Kristiyano po tayo, no? Wag po nating itabi si Buddha sa harapan ng Santo Niño. Wag po nating itabi sino pa to? Yung gumagano na pusa ba yan sa ating Nazareno? Wag po. Syncretism po yan. No? Wag po nating ipagtabi ang banal at hindi mga banal na object para doon. No? Kaya mga kaindi, no? Maraming salamat sa inyo. No? Salamat, Chela Cortez. No? Muli nakita niya medyo tumaba ng kaunti si Ed Iscalawag dahil po sa naka-lockdown pa rin po tayo ngayon, no? Medyo tawa si Brother Ed Iscalawag. So maraming salamat po. Ano pa po ba ang ating ihayag sa inyo? Gayon din po sa gabi ng mga banal para sa kanila, parangal para sa mga banal, pagdiriwang. Dapat po sama-sama po ang buong pamilya na magro-rosary, no? Bukas po ay araw ng mga kaluluwa, no? Araw po ng mga kaluluwa ng ating mga namatay na mga yumao, no? Kung hindi tayo makadalaw sa kanila, hayaan naman natin na sila ang dumalaw sa atin mamayang gabi. Huwag po tayong matatakot. Meron pong possible na mga ganon na ang ating Panginoong Diyos ay binibigyan sila ng chance. Isang beses nga lang. Pero kung madalas mong makikita na dinadalaw yung ganyan, nagpapakita yung matagal na, madalas mong makikita, hindi na po sila yon. Doppelganger po yun. Ginagaya yung mga kaluluwa ng mga namatay natang yumao. Ang tawag po doon ay doppelganger, no? Hindi po dapat ay naniniwalaan yung bagkos, kina-cast out po yun in Jesus' name. No? Huwag na huwag po tayong magpapadaig sa natin sila. No? Sapagkat ang mga demons ay may kakayahan ding gumaya ng anuman ang nais niyang gayahin. No? Yung mga doppelganger po yan. At yung mga nagpaparamdam sa ating tahanan, ang tawagin natin ay yung mga exorcist list. Kung wala man pong available exorcist, ikaw, no? Kaya mong gawin yan, no? Magsinti ka ng holy candle, magwisik ka ng holy water, no? Maglagay ka ng exorcist salt, magpaig ka ng mga exorcism oil sa tahanan at magbasa ka ng mga deliverance prayer. Paasahan mo po, no? Magtatabo yan at maglalayasan lahat yan, no? Kaya minsan sasabihin natin, bro, bakit ganon? Pinabless ko naman yung aming bahay nung ito'y tinayo, pinamisan to, pinabless ito. Bakit ngayon meron na namang mga masasamang elemento sa loob? Pag tinanong mo, kailan ba yung naipatayo? Noong 1980, anong taon na? 2020. No? Napabless mo na ba? Buwan-buwan, linggo, hindi. O, kaya meron. O, kaya ang sabi ng Biblia, no? Kapag ang masamang espiritu ay umalis sa tahanan, ito ay pupunta sa tigang naglupa at naghahanap ng napapahingaan. Ngunit kung ito ay walang makita, ay siya'y babalik doon sa kanyang tinirahan at siya'y magsasama pa ng masasamang espiritu. So, yun po. Kaya dapat po, every week, lagi po tayong magwiwisik ng holy water sa ating tahanan. Every week, lagi tayong maglalagay sa ating pintuan, sa bintana ng mga holy exercise salt. Panlaban po yan para sa kanila. Maglagay po tayo ng mga Benedictine, no? Mag-wear tayo ng Benedictine cross, no? Hindi nga tayo nahihiyang magsuot. Minsan, ang nakalagay sa kwintas natin, pendant, ahas. Minsan, kung ano-ano, no? Wag po. Napakaganda pong maging pendant para sa atin ay yung crucifix sapagkat nagpapatunay lamang na tayo ay tunay na mga Kristiyano, no? Hindi po dapat natin kinahihiya ang magsuot tayo ng kwintas na krus, no? Dahil kapag ikaw nahiya ay nandiyan dyan si Satanas, ayaw na ayaw kanyang magsuot ng krus dahil ang mga demonyo ay takot sa krus. So maraming salamat sa inyo mga kaindi, no? Naway makapagbigay ito ng inspirasyon na wag po tayong sasangguni sa mga fortune teller, sa mga astrology, sa mga horoscope, sa mga manghuhula, sa mga mantatawas, sa mga psychic, sa mga fortune teller.
sa mga tinatawag nating albularyo, mga kwak-kwak doktor. No, yung paglalagay ng mga dugo sa paligid ng ating bahay, lalo-lalo na haligi, hindi po yan turo ng simbahan. That is a pagan practices na hanggang ngayon minamana po ng marami nating mga kababayan. No? Hindi po yan turo. Instead na sa haligi nyo, ibaunan nyo po yan ng mga verses ng Bible. Mas maganda pa. No, hindi po yung dugo-dugo. No? Kaya yung iba nadudugo-dugo-gang, no? Nadugo-dugo-gang. Dahil puro dugo ang inaalay doon sa bahay, kaya nadudugo-dugo-gang. No, hindi po yan, no? Walang turo na mag-o-offer ka ng dugo. Turo yan ng mga paganism at ng mga occultism, no? Mga occultism practices po yun. Kaya huwag kang magtaka kung minsan ang bahay mo may mga elemento dahil ginawan mo ng ritual na pang-occultism practices. So, bilang mga kapanalig, kapananampalataya, na ang ating pananampalataya, pagyamanin po natin sa pamamagitan ng katuruan ng ating simbahan. Yung mga superstitious belief na nakikita natin sa ating mga magulang na hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So ngayon po, ito po ating hinayag upang malaman natin ang tunay na katotohanan. Nagtataka nga po ako kanina, no? Nung madaling araw, gising po ako, 12 o'clock ng gabi. Naglagay ako ng 4 na kandila, isang ganong kalaki at isang ganong kaliit, no? Nung lumabas po ako ng magsi-7 ng umaga, sinundihan ko yung 12, no? Bali, 6:45 hours nakasindi. Nagtataka ko yung malaking kandilang dalawa naubos, pero yung dalawang maliit na ganyan, hindi nauubos. Hanggang patapos yung misa nakauwi ako, buhay pa rin sila, no? Nagtaka ka, ganun kalaki naubos yung ganun kaliit. No? So, doon natin makikita, no, na para po pag inalay natin sa mga mahal natin sa buhay, no? Magtirik po tayo ng kandila kung di man tayo pwedeng pumunta sa sementeryo, no? Magtirik po tayo ng mga kandila sa harapan ng ating pintuan. Maglagay po tayo ng mga kandila doon sa mga picture ng ating mga yumao sa buhay. Huwag niyo pong lalagyan ng pagkain at lagyan ng kung ano-anong mga, minsan nilalagyan ng sigarilyo, nilalagyan ng alak kasi manginginom yan. Ito yung paborito niyang brand na sigarilyo. Wala pong ganon, Mars. No, wala, no. Kandila lang po at alayan po natin ang dasal. Hindi po kinakailangan ang patay na matagal nang namatay ay paglulutuan mo ng biko, ng pansit, ilalagay mo sa harapan ng picture niya. Tapos sasabihin, huwag niyong kakainin yan para sa kanya yan. Hindi po kailanman kumakain yung mga kaluluwa, no? Hindi po. Lalo na pupunta sa sementeryo, dadalhin yung pagkain, dadalaw, mga nakaraang araw, pwedeng dumalaw doon. Mag-iiwan ng mga mansanas, mag-iiwan ng mga pagkain. Pagbalik mo ron, kinakain na yan ng mga sepulturero, no? No, hindi po to yung totoo. Yung paglalagay ng pagkain sa mga puntod, hindi po yung tinuturo ng simbahan. Ang inilalagay po natin ay bulaklak. Ang bulaklak ay simbolo ng pagmamahal natin sa ating mga yumao. Ang pagtitirik ng kandila sa ating mga yumao ay tanda ng liwanag ni Kristo na taglay-taglay natin at taglay-drip. At bulaklak, hindi po pagkain na iniiwan sa sementeryo, no? Hindi ganon. Yan po ay mga tradisyon, pagan practices ng mga iba't ibang mga pagan at lalo-lalo na yung mga kaibigan nating mga Chinese. Ganon ang kanilang ginagawa, no? Paniwala nila mga espiritu, bumabalik, kumakain. Hindi po kailanman makakakain ng espiritu, no? Hindi sila makakakain. Ang kakain niya yung espiritong buhay, yung mga suportorero nangangalaga sa mga puntod ng mga ninuno nila, no? Yun po ang totoong kumakain niya. So, mga kaindi, no, kung pagdadasal po tayo para sa mga kapatid, picture lang po, at saka yung kandila at lagyan nyo ng konting bulaklak, umusal tayo ng Holy Rosary para po sa kanila, no? Ganun po. Hindi po pagkain at kung ano-anong mga anik-anik ang ilalagay mo dyan, no? Yun po, ang bulaklak na ino-offer natin ay simbolo ng pagmamahal. Ang kandila na ino-offer natin sa kanila ay simbolo ng liwanag ni Kristo. Yan po ang kahulugan ng bulaklak at kandila na dinadala natin sa sementeryo. Dapat alam po natin yan. Okay, so nawawala po yung ating signal. Pasensya na po kayo, no? Dala naman siguro na, actually, hindi na bagyo yan, tahimik na po. Talagang sinasabotahe tayo. Pati yung ano ko, yung channel, yung aking account na kinakalikot. Ewan ko sino yung kumakalikot na yan. Pinipilit i-distract tayo. Okay lang po, pagdudugtongin na lang po natin yung unang video at saka yung palawang video
pagsasamahin po natin yan, no? Para po isang panoorin na lang natin sa YouTube channel. So maraming salamat sa inyo mga kaindi, no? Pasensya na po kayo kung medyo nasisira po yung ating signal, gawa ng may bagyo at gawa ng may masamang elemento na gumigiba at paglit tayong hinahadlangan. So, nawa makapagbigay po ito ng magandang inspirasyon, no? Lalo-lalo na sa ating mga Katoliko na mali ang kanilang pinagdiriwang pag sumasapit ang araw ng November 1 at November 2, no? Yung pagdiriwang na nag-ano ng mga sa mga kasuotan ng mga nakakatakot, no? Mga nag-ano ng mga ganyan, nagre-remember sa mga aswang, Dracula, yung mga ganyan. Ano po yan ng mga Druids at saka ng mga Samhain, no? Hindi po yan turo ng simbahang Katolik, no? Inuulit ko po, bilang mga Kristiyanong Katoliko, yung pong mga paraphernalia na ipinakita po ito, no? Na magagamit natin para sa pantaboy sa masasamang espiritu. Muli, ito po si Brother Ed Iscalawa, alias Melchor Manalili sa tunay na buhay na maghahayag muli ng katotohanan para sa ating simbahang Katoliko. Maraming salamat sa inyo, no? Actually, wala naman po siguro akong nakitang mga katanungan kasi nawawala yung ating mga signal, no? Iilan na lang yung mga nandito na nawala yung ating mga katanungan. So maraming salamat sa inyo, lalo-lalo na sa ating mga taga-subaybay na hanggang sa ating FB page at sa ating In Defense of the Truth page ay sumusunod po sila, no? Nasusunod po kapag na-aprobahan na po at ibinalik na ng YouTube channel ang pagkakataon, doon po tayo magla-live ulit sa ating channel. Maraming salamat po. Kahit nawaputol po tayo ng ilang minuto ay hindi niyo po ako iniwan, no? Maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat. God bless us all. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Muli, inuulit ko po sa inyo, no? Ipagdasal po natin ang mga kababayan natin na naging biktima ng bagyong Rolly, no? At ganun din yung mga nasalantang kabuhayan nila na may makarecover kagad sila. Yung mga, kung may mga nadisgrasya po, ipanalangin po natin yan. At mamayang gabi ng 12 o'clock, no? Yung mga mahal natin sa buhay, wag po natin kalilimutan na mag-usal man lang tayo ng kahit na kaunting panalangin para sa kanila at alalahanin po natin sila. Hindi lamang po pag November 1 and 2, kundi mas maganda po every night, every day, kasama po natin sila sa ating mga panalangin. No? Yun po napakalaking tulong ng panalangin natin para sa ating yung mga mahal sa buhay na yumao na makatutulong sa kanila upang sila ay makarating doon sa buhay na walang hanggan. So maraming salamat sa inyo, no? At muli at tayo ay magtutuloy-tuloy sa pagdating ng mga araw at magsasama-sama tayo, no? Nawa ang pagpapala ng Diyos at pagmamahal ng ating mga banal para sa atin at sa mga yumao natin ay wag po tayong manghihinawa, no? Sa pamamagitan ng ating sama-samang panalangin, magtulong-tulong po tayo sa mga kaluluwa na nangangailangan ng awa. Ipagdasal po natin at isama natin ang mga separated brethren natin na nakalimutan ang kanilang mga kaluluwa ng kanilang mga yumao na hindi na nila inaalaala. Kaya po tayong mga Katoliko ay nandito upang isama natin ang mga separated brethren natin na yumao na hindi na sila inaalaala ng kanilang mga mahal sa buhay. Nandito po tayong mga Katoliko at isama po natin sila sa ating panalangin, no? Upang sa ganun ay makita natin at mahalaman nila na ang Katolikong simbahang Katoliko, kailanman hindi sila tinalikuran, bagamat sila ay tumalikod sa atin, kailanman hindi natin sila tinatalikuran at patuloy pa rin natin silang sinasama sa ating mga panalangin. So maraming salamat mga kaindi. Ito po si Melchor Manalili aka Ed Iscalawag at muli sa darating pang mga panahon, taon at buwan, sama-sama po tayong magkita-kita sa ating channel, page at ating Facebook, no? So maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless us all. Mabuhay po tayo. Let us pray the rosary every day, every night. At sa mga mahal natin sa buhay na yumao, alalahanin po natin sila at patuloy po natin ipanalangin. Maraming salamat po. God bless us all. Glory to God. Glory to God. Amen. Amen. Ingat po kayo dyan sa bagyo, no? Naway, hindi po ito makapanspinsala ng maraming kabuhayan at makakitil ng maraming buhay, no? Salamat po at medyo umukay na po yung ating panahon ngayon. Hindi na po medyo bahangin dito, tahimik na po, no? Ang ating pong pagdasal, yung naging epekto nito doon sa mga nasalanta at naging sentro na dinaanan ng bagyong Sirol, no?
kahit man lamang po sa panalangin ay makatulong tayo sa kanila. No? Salamat po. Maraming salamat din sa inyo na mga kaindi natin, yung mga na madaling araw na nawala po yung ating madaling araw na pagninilay. Babalik po yun, no? Mga 1 week lang po siguro, magkikita-kita na naman tayo sa pagninilay pag madaling araw. No? Sa pangalan po ng In Defense of the Truth, page and YouTube channel, sa aking partner na si Marilo Nicolas, na walang sawa tulong sa atin sa paghahayag ng katotohanan sa ating simbahang Katoliko. Hanggang sa muli, God bless us all. Viva Cristo Rey, Viva Iglesia Católica, Ave Maria, Gracia Plena. Muli, ito po si Brother Ed Iscalawag na nagsasabing, Glory to God, let us pray the rosary at para sa mga yumao nating mga mahal sa buhay. Amen. Father, Holy Spirit. Muli, gaya ng sinasabi ko, hindi po ako naparito para makipag